Magandang buhay, mabiyayang buhay, mapagpalang buhay, mapayapang buhay sa ating lahat, mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan at mga ka-ride-on sa ating Panginoong Hesus Kristo mula sa iba't ibang sulok ng Visayas, Mindanao, Luzon at gayon din sa iba't ibang panig ng bawat bansa sa buong mundo. Ang abang lingkod ng Diyos ay narito muli upang pangunahan ng Ride On Ministry episode 113 nitong araw na ito ng Lunes, July 20, 2020. Ang Ride On Ministry, Ride On with Jesus Christ, Ride On with His words, Ride On with the sound of praise, worship, and prayer. Tayo po ay sumandaling manalangin. Binabati ka namin, O Diyos, ng magandang umaga sa araw na ito. Ikaw na siyang gumising sa amin, nagbigay ng panibagong buhay, at ikaw, O Diyos, na patuloy namin na pinagtitiwalaan, pinaglalagakan ng lahat ng mga bagay, lalo ng aming pagtitiwala sa inyo, O Diyos. Marapatin mo na ang simula ng buong linggong ito, Panginoon, ay maging makabuluhan at matagumpay. At nawa po, O Diyos, sa pamagitan ng inyong diwang banal ay kami po'y kasihan at pangunahan. Sa pangalan ni Hesus Kristo, ito ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Yes, Amen sa ating Panginoong Diyos. At ating pong purihin ng ating Panginoon sa pamagitan ng pag-awit. Itataas natin ang banal na pangalan ng ating Panginoong Diyos. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Yes, amen sa ating Panginoong Diyos. At
napakasarap na magpuri at magwalhati sa banal na pangalan ng ating Panginoong Diyos. Talaga naman hindi tayo tumitigil na talagang pinupuri natin, sinasamba sa Espiritu at sa katotohanan ng Panginoon na ito na tunay na siyang nagdudulot lagi sa atin ng maibayong kalakasan na atin pong tinatamasa sa araw-araw. Kaya purihin natin ang Panginoong Diyos. Ngayon, ang atin hong debosyon, bahagi ng ating sinisiris na kung saan ito ay napakahalaga. At nung nakaraang Sabado ay tinalakay po natin ang patungkol sa ang ilaw ng katawan. Pero sa umagang ito, ang ating pong tatalakayin ay masumpungan natin sa Ebanghelyo ni Mateo, Kabanatang 6, talatang 25 hanggang 34. At ito ho ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain at inumin na kailangan ninyo upang mabuhay o tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? Masdan ninyo ang mga ibon, hindi sila naghasik ni nag-aani o kaya'y nagtitipon sa bangan. Gayunman pinakakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamagitan ng kanyang pagkabalisa? At bakit kayo nababagabag tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano sumisibol ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagpapagal ni humahabi man. Ngunit ito ang sasabihin ko sa inyo, maging si Solomon ay hindi nakapagsuot ng kasinganda ng isa sa mga bulaklak na ito, bagamat napakariringal ang mga damit niya. Kung ang mga damo sa kabukiran na buhay ngayon at kinabukas ay iginagatong sakalan ay dinaramtan ng Diyos, kayo pa kaya? Kay liit ng pananalig ninyo sa Kanya. Kaya huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin, iinumin o daramtin, sapagkat ang mga bagay na ito ang kinahuhumalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit pag sumikatan ninyo ng higit sa lahat ng pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Kaya huwag ninyong ikabahala ang para sa araw ng bukas. Saka na ninyo harapin kapag ito'y dumating. Sapat na sa bawat araw ang kanyang mga suliranin.
Pinagpala tayo ng Diyos sa mga talatang ito na atin hong binasa at narinig. Kaya purihin po natin ang Diyos. Ang talakayin natin sa umagang ito ay patungkol sa mga sinabi ng ating Panginoong Jesucristo sa paksang huwag kayong mabagabag o kaya'y mabalisa. Do not worry. Siyempre, ang ating mga referensya dito ay mula sa magandang balita Biblia, gayon din ho sa New Revised Standard Version, at gayon din ho sa New Interpreter's Study Bible, at gayon din po in collaboration with the studies on Christian ethics as being prepared by Dr. Russell Tardo on his compiled presentation on various topics mula sa iba't ibang mga presenters. Naniniwala tayo na ang lahat ng kayamanan, resources, ay nanggagaling sa Diyos at siya ang may akda ng lahat ng mga ito. At gayon din kung papaano ang kayamanan na mula sa Kanya, na kung saan ay bahagi na Kanyang ipinagkaloob sa kasaysayan ng Kanyang paglikha at maging sa araw-araw ay ito ay Kanyang ipinamamalas. At kung papaano ito ay atin hong natatamasa, na-enjoy at napag-uukulan ng pansin, ay nang dahil sa ating relasyon ng ating pagtitiwala sa Diyos. Ngayon, yung kalalagayan na nagkakaroon ng kabalisahan o kabagabagan upang tayo ay mabagabag at mabalisa, ay hindi naman ibig sabihin na tayo ay excuse me po, hindi pinapayagan ng Diyos o kaya hinahadlangan na mapasa atin at ma-enjoy ang mga essentials na ito.
na tunay nga naman na kailangan natin sa araw-araw. Pero merong posibilidad na kung hindi mapagtatagumpayan ay gayon na lamang na pagkabagabag o kabalisahan, ay maaring ito ang siyang magiging kadahilanan upang yaong mithiin at naisin ng tao at gayon din yung kanyang identidad at gayon din yung kanyang inilalagat na lakas at paggawa ay maaring ang mga iyon ay magsilbing makapagmamanipula sa kanya. Kung kaya't ang mga disciples ng ating Panginoong Hesukristo ay kanyang tinuturuan na sila po ay makapamuhay nang naaayon ng nagiging batayan o tungtungan ay ang paghahari ng Diyos. Nang sa gayon ay ma-overcome o mapagtagumpayan ang anumang epekto ng tinatawag natin na economic injustices, kawalan ng katarungan sa hanay ng ekonomiya. Sabagat sa totoo lang ay kailangan din po natin ng economics. Sapagat bahagi tayo na tinatawag din that we as human beings are also indeed economic being, spiritual being, sociological being, and so on and so forth. Ngayon sa buong talatang ito, talatang 25 hanggang 34, Ebanghelyo ayon kay Mateo, kabanatang 6. Ay inilalatag sa atin ang mga panuntunan, mga tinatawag na mga principles na may kinalaman sa usapin ng pagkabagabag at pagkabalisa. Nang sa gayon ay hindi ho hahantong doon sa estado ng buhay na punong-puno ng pagkabagabag at kabalisahan na siyang posibleng mag-aakay sa kanya upang siya ay makagawa ng kasalanan. Kaya unang prinsipyo diyan, yung sinasabi nga sa talatang 25 ng Mateo 6, nang sinabi ni Jesus dito, kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain at inumin na kailangan ninyo upang mabuhay o tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit?
Yan ang kanyang sinasabi na huwag tayong mabagabag o mabalisa. Kaya nga po, sinikap ni Jesus na turuan at iparating hindi lamang para sa kanyang mga disciples, kundi para din sa lahat sa atin. Nang kanyang itinuturo ay total faith in God. Ang buong-buo na pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos para sa lahat ng ating mga pangangailangan sa buhay sa araw-araw. Total faith in God for all our needs. Kaya nga ho, hindi ho dapat tayo na mabagabag, mabalisa. Ni baga lumihanan man. At gayon din ay huwag natin pahintulutan na ang mga kabagabagan o kabalisahan ang siyang makapagdudulot sa ating katawan, sa ating puso, sa ating isipan na tayo ay may stress. At hanggang sa tuluyan na masadlak sa posibleng paggawa ng kasalanan na katulad na lamang ng mga hypocrites at yung sinasabi nga doon sa talatang 31 hanggang 32. Kaya't huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin, iinumin at daramtin. Sapagkat ang mga bagay na ito ang kinahuhumalanginan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Sa mga taong wala pang pananalig sa Diyos. At ang kasunod na sinabi ni Jesus diyan, alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Pagkain, inumin at gayon din ang damit na isusot sa pangaraw-araw. Pangalawa na panuntunan, ano ba ang masama sa pagkabagabag o pagkabalisa? Ano ba ang masama sa pagkabalisa? At meron pong 5 bagay na sinasabi ukol dyan sa katanungan na yan. Ang isang taong talaga namang sobrang meron siyang bagabag at pagkabalisa, ay naroon lagi yung demands na kung saan ay
ang tao na merong ganyang estado ng buhay ay talagang ipagkakaloob niya ang sobrang atensyon niya. Gagawin niya ang lahat. At gayon din, ang pagkabalisa o pagkabagabag ay maaring ito ay magiging ebidensya ng kalalagayan ng isang puso ng tao na siya ay nagiging covetous, nagiging greedy, nagiging sakim, nagiging makasarili, at yun ang magpapaikot sa kanyang puso at sa kanyang buong pagkatao. Kaya nga ang mga taong nasa ganyang estado ng buhay at kalalagayan ng puso ay talaga namang masyadong pinangigibabawan ng matinding pagtutuon ng pansin sa mga bagay-bagay na maaaring sana ay hindi mawala sa kanila, kundi lalo pang madadagdagan ng madadagdagan. At nandun lagi yaong pagnanasan na kung saan ay makapagkamal ng marami pa na walang kasiyahan, walang contentment, at ang nangyayari, nandyan ang nagiging estado ng puso ng ganyang kalalagayan na posibleng malalagay sa sitwasyon na kung saan yung sinasabi sa verse 24 ng Matthew 6 na walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon sapagkat kapopuotan niya. Ang isa't iibigin ang ikalawa, paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Kaya kapag ang isang tao ay nasa estado na kung saan ang nagkokontrol, ang nagpapaikot sa kanyang puso ay yung too much covetousness, pagiging sakim, pagiging mapag-imbot at pagiging makasarili at nakatutok lahat sa kanya. Wala siyang pakialam sa iba. Basta ang mahalaga sa kanya, lahat ng gusto niya ay mapa sa kanya. Kahit na wala na siyang panahon sa Diyos, kahit na isantabi niya ang Diyos, kahit na ang mga bagay-bagay na yon ay nagsisilbi na nagiging kapalit na ng Diyos na totoo at nagiging Diyos-Diyosan na niya. Pangatlo, na mali sa pagkakaroon ng too much worriness, kabalisahan at kabagabagan. Sapagkat sa totoo lang, ang pagkabagabag at pagkabalisa ay hindi dapat natin kailangan. Sabagat maliwanag yung sinasabi ni Jesus doon sa Matthew 6, 26 to 27. Ano bang sinasabi diyan? 26 to 27.
Masdan ninyo ang mga ibon, hindi sila nagasik ni nagaani, o kaya nagtitipon sa bangan, gayon may pinakakain sila. Nang inyong amang nasa langit, hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sino sa inyo ang nakapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamagitan ng kanyang pagkabalisa? At gayon din sa talatang 28 hanggang 30. Opo, na ganitong sinasabi ni Jesus, at bakit kayo nababagabag tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano sumisibol ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagpapagal ni humahabi man, ngunit ito ang sasabihin ko sa inyo. Maging si Solomon ay hindi nakapagsuot ng kasing ganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Bagaman napakariringal ang mga damit niya. Kung ang mga damo sa kabukiran na buhay ngayon at kinabukas ay iginagatong sa kalan ay dinaramtan ng Diyos, kayo pa kaya? Yan ang sinabi ng Panginoon. If God takes care of the birds, surely He will take care for you and for me and for us all. Basta't yung total faith sa Kanya ay mananatili. At gayon din, pang-apat, na ano ba ang mali sa pagkabagabag at pagkabalisa? Kung ang bagay na yan ay nagdidiman ng ating much attention, at gayon din yan ay maaaring ebidensya ng pagiging kubetos ng ating puso, at gayon din na ang kabalisahan, kabagabagan ay unnecessary, gayon din ang worry ay unavailing. At yan nga sinasabi ni Jesus na sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamagitan ng kanyang pagkabalisa. Ano mang kabagabagan o kabalisan natin ay hindi ho makapagdadagdag kahit isang segundo, isang minuto sa ating buhay, kahit na isang inch, para madagdagan yung height natin. Kaya nga ho, yung worry ay inihalin tulad sa isang rocking chair. Ayon sa author. Alam niyo ba yung tumba-tumba na upuan na gano'n na mahaba, rocking chair? At ang rocking chair na yan ay bagaman mahalaga. Pero kung ating ikumpara sa worriness, merong nakapagbibigay sa atin something to do. It gives you something to do. In rocking, below, down, and so on and so forth. Pero, yung ating pananatili sa isang rocking chair ay hindi tayo dinadala kung saan man natin gusto. Mananatili tayong nakaupo doon sa rocking chair. At ipinaghehele ang kabagabagan at gayon din ang pagkabalisa na hindi naman nakatutulong sa atin. At lalo tayong na-stress. At gayon din, what's so wrong with worriness? Na nagdedeman ng ating sobra-sobrang atensyon sa buhay natin.
na nagsisilbing ebidensya ng pagiging kubetos ng puso at gayon din na yaan ay unnecessary, hindi natin dapat na kailangan at gayon din unavailing, hindi natin dapat na inaabelyan at gayon din. Itong warriors, mga guys, mga ka-ride-on sa Panginoon ay yaan ay kawalan ng pananampalataya o kakulangan ng pananampalataya. Dahil ang isang tao na talaga namang too much na pinaghaharian ng kabagabagan o kabalisahan, naaapektuhan ng kanyang pananampalataya, pagtitiwala at paniniwala sa Diyos. At nagkakaroon siya ng kawalan ng gana maging sa salita ng Panginoon at maging sa mga aktibidades na uukol sa pagpapalago at solusyon sa anumang kabagabagan at kabalisahan. Kaya yan ang sinasabi ni Jesus, na kung saan ay sa talatang 32, sapagkat ang mga bagay na ito ang kinahuhumalinginan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Ang mga taong walang pananalig sa Diyos. Kaya, panatilihin natin na meron tayong sapat, totoo at total na pananampalataya sa Diyos. Kung kaya't ang mga passages na ito na hindi naman itinuturo sa atin na maliho, na hindi tama ho ang magkaroon ng possession sa mga bagay-bagay katulad ng pagkain, ng inumin at gayon din ng damit. Mahirap naman yung hindi tayo kumakain sa araw-araw, hindi tayo umiinom. Mahirap naman yung hubot-hubad tayo sa labas naglalakad na walang damit. Ang mali dito ay yung mag-worry, magkaroon ng bagabag at pagkabalisa sa mga bagay na ito. At gayon din na para bagang ipinaparating din sa atin ng Panginoon na kung saan ang bawat isa sa atin, kayo at ako at lahat ng tao sa daigdig, ay kinakailangan na magtrabaho. At huwag malihis yung sinasabi ni Jesus patungkol sa mga ibon. Masdan ninyo ang mga ibon, hindi sila nagasik ni nagaani o kaya nagtitipon sa bangan, pero sila'y pinakakain ng Ama. Praise the Lord, hallelujah. Paano sila pinakakain ng Ama? Sapagkat ang Ama ay pinagkalooban sila ng pakpak at gayon din ang kakayanan upang sila ay makalipad. At upang sila ay makapaghanap, makapagtrabaho nang meron silang makain, meron silang mainom at sila ay makasurvive.
And praise the Lord, hallelujah! Sapagkat ang Diyos ay ipinagkaloob niya ang hangin, ang lahat ng mga natures. Biruin ninyo kung walang hangin, walang oxygen. Paano pa makasurvive, makalipad ang ibon? Hindi maaari. Kaya't ang ibon, lalo ng agila, ay talaga naman sinisikap with all the threats, with all these circumstances, trying and trying again and again to survive for life. Kaya, hindi natin tinitignan na literal upang sa ganon ay maging excuse na hindi na tayo magtrabaho. Hindi iyan ang iprinopromote ng Diyos sa atin sa passage na ito. Dahil kung ang tao hindi siya magtrabaho, wala siyang makakain. Magtrabaho ka pero para meron kang makain. At kung tamad ang isang tao umaasa sa iba at patuloy na nakikikain, ay nakakahiya naman yun. Kaya tama yung panuntunan na kapag hindi ka magtrabaho, huwag kang kumain. Sapagkat yung kinakain ay pinagpapaguran, pinagtatrabahuan. At gayon din ang Diyos na ito ay patuloy tayong tinatawagan upang tayo ay mamuhay sa buhay na merong lubos na pananampalataya, pagtitiwala sa ating Diyos na buhay para sa lahat ng ating mga pangailangan. Hallelujah at amen sa Panginoon, at diyan tayo magtatapos, pero merong karugtong yan. Bukas ay yan pa rin ang ating teksto. Mateo, Kabanatang 6, Talatang 25 hanggang 34, sapagkat ang ating pag-uusapan ay ano ba yung mga susi nang sa gayon ay mapagtagumpayan natin yung posibilidad na tayo ay mag-worry sa buhay na ito. Kaya para makumpleto nyo itong aralin na ito, dapat ay manood kayo uli bukas, sapagkat yun ng karugtong ng tinalakay natin na ngayon. Ano ba yung mga susi upang mapaglabanan natin ang posibilidad na tayo ho ay mag-worry? Sana po ay atin hong nagets yung ipinaparating ng Panginoon sa atin. Kaya tunay nga po na hindi tayo makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Yung isa-isa santabi natin at yung isa ay ating susunggaban. At nais ko pong ibahagi itong aking komposisyon. Ito po yung na-compose noong September 1989. Nung ako pinadistino sa Bagong Barrio United Methodist Church, City of Caloocan. Doon sa Bagong Barrio, Caloocan City, Metro Manila. Yan ho yung pangalawang local church appointment ko after the seminary.
At ang pamagat dito ay ang maglingkod kay Jesus. Ang maglingkod kay Jesus ay dapat tupdin. Isa katuparan ng kanyang kalooban sa malawak na lugar ng Panginoon. Ipangaral mo ang butil ng buhay, ipangaral mo ang butil ng buhay. Ang maglingkod kay Jesus ay kagalakan. Kaagapay natin siya sa tuwi-tuwi na, kahit na pagsubok ang sasalungahin. Magtiwala kay Kristo Jesus, magtiwala kay Kristo Jesus. Masdan mo ang kalagayan sa kasalukuyan. Iba't ibang kaguluhay nagaganap. Salita ng Diyos ay di manalumana. Ayaw pang sumampalataya kay Kristo, ayaw pang sumampalataya kay Kristo. Ang Panginoong Jesus ay tumatawa. Tayo ay nais niyang maging lingkod, panahon na upang tayo ay tumugon. Panahon at buhay mo'y ipaglingkod, panahon at buhay mo'y ipaglingkod. Yes, amen sa ating Panginoong Diyos, at nawa po ay patuloy po tayo na nagkakaroon ng panahon upang maglingkod sa tunay na Diyos na siya pong pinakamamahal natin sa ating mga buhay. At ngayon ay atin hong tunghayan ng mga kapatid natin na kung saan ay magse-celebrate ng kanilang napakahalagang araw, ang kanilang birthday. At purihin po natin ang Panginoong Diyos. Araw-araw ay talaga naman merong nagbe-birthday at wala pa yatang araw na walang mag-birthday. Ano po? Kaya mga nakarating na mga pangalan sa atin po sa araw na ito na sila po ay talagang magse-celebrate ng kanilang birthday ay walang iba kundi ang kapatid na si Sep Shamsi Alitnop mula sa San Mateo, Isabela, at gayon yung kapatid na Josea sa Tangonan, at ang kapatid na Analisa Ventura ng Kawayan City, Isabela, at ang kapatid na Shane Panagiton mula sa General Santos City, Mindanao, at gayon din ang kapatid na Nerissa Colorado ng Pinamalayan na Oriental, Mindoro, at ang kapatid na Ana Katrina Guillermo mula dyan sa bandang City of Caloocan, Metro Manila.
At ang kapatid na Jemeline Dagot mula sa Puerto Princesa City, Puerto Princesa, Palawan. At gayon din po ang kapatid na Pihong Esquivel sa Miling ng San Manuel, Isabela. At gayon din po ang kapatid na Sally Turaben. At ang kapatid na Marina Barte ng Balera, Aurora. At ang kapatid na Althea Faith Pascua Constantino ng Rizal, Nueva Ecija. At ang kapatid na Julian Mendoza mula dyan sa bandang Hala-Hala, Rizal. At ang kapatid na Melia Garibay Loresco ng Calasiao, Pangasinan. Calasiao, Pangasinan pa. At gayon din ang kapatid na Mercy Castro ng General Trias City, Cavite. At ang kapatid na Angel Joaquin Herrera Santos. 11th birthday. Ito po ay anak ng Deaconess Ellen Joaquin Herrera Santos. Yes. Kaya sila po ang nagse-celebrate ng birthday sa ngayon. Bagaman merong mga kapapanganak na mga sanggol sa araw na ito at meron din mga hindi natin nabanggit pero sila nagbe-birthday sa araw na ito saan man sa iba't ibang parte ng Pilipinas at gayon din sa buong mundo. Pero kasama sila sa ating binabati at ipinapanalangin. Kaya tayo po ay manalangin. Aming Ama at aming Diyos, na pinanggagalingan ng buhay at bawat taon na ipinagkakaloob mo sa bawat isa na nagse-celebrate. Tunay, O Diyos, na napakabuti mo. Lalo na sa mga sanggol na nagsisilbing mga mumunting mga angheles mo. Mga ipinanganak na sanggol sa araw na ito, O Diyos, na ito po ay blessing sa kanilang magulang at pamilya. Patuloy mo sila na pagpalain, Panginoong Diyos, sa pangangalaga ng kanilang mga magulang. At ang mga batang ito ay naway lagi silang malusog sa pangangatawan. At maalalayan sa kanilang buhay. At gayon din hanggang sa sila'y lumakad, magkaroon ng isip. O Diyos, maturuan sila sa iba't ibang values and virtues na makatutulong. At higit sa lahat, ang magkaroon sila ng takot sa inyo at pananampalataya. At maging maganda ang kanilang darating na bukas. Panginoon, inyo po sanang katagpuin ang lahat po ng mga birthday celebrators na ito saan man sila naroroon, Panginoon. At umasa kami, Panginoong Diyos, na sila po ay makaramdam ng inyong presence upang sila ay huwag makalimot sa iyo na sa araw ng kanilang karawan ay magpasalamat sila at magtalaga ng kanilang mga buhay sa inyo, Panginoon. Kaya marapatin mo po, O Diyos, na lahat po ng mga birthday celebrants ay nasa maayos na kalagayan ligtas nang dahil sa inyong pag-iingat sa kanila, Panginoon. Hayaan mo na sila magdiwang, O Diyos, na merong kagalakan. At nawa, Panginoon,
Dulutan mo sila ng patuloy pa na matatag at tibay ng pananampalataya. Na higit na pangunahin sa kanila, O Diyos, nang sila'y lumago sa espiritual na buhay, sa iyong mga salita at gayon din sa kanilang mga personal na ugnayan sa inyo bilang Panginoon at tagapagligtas. Pagpalain mo sila, ingatan, ilayo sa anumang sakuna at karamdaman, Panginoon. Lagi nawang maayos ang kanilang kalusugan. At pagpalain mo ang kanilang mga trabaho, kung sila nagtatrabaho, kung sila estudyante, pagpalain mo ang kanilang mga pag-aaral. At sa lahat ng kanilang mga mithiin, Panginoong Diyos, ay maging matagumpay po sana na kanilang marirealize na ikaw ang siyang tumutulong at gumagamay. Panginoon, nakikiisa po kami sa kanilang pagdiriwang at nawa po ang aming mga panalangin para sa kanilang lahat ay tunay, O Diyos, na magdulot ng panibagong karanasan sa inyo, Panginoon. Nang sa gayon, Panginoong Diyos, ay huwag nga silang makalimot sa inyo, kundi lalo pang silang nagpapahalaga sa mga bagay na nauukol sa inyong kalooban. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi po ng Amen at Amen sa Panginoong Diyos. At atin hong batiin sila sa pamagitan ng awit. At purihin po natin ang Panginoon. Minom po na tayo ng maligamgam na tubig. Mabuhay ka nawat pagpalain, masayang pusong may dalangin, sa Diyos Ama na lubhang maawain, nabigyan ka ng buhay na maningning. Lumawig nawa ang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan sa iglesia nating minamahal. Hinihiling nami pagpalain ang mga araw mo pang darating. Ingatan ka sa hirap at lagim, laging payapa ang buhay mong angkin. Lumawig na wa ang iyong buhay, at mapuspos ka ng kagalakan, naglilingkod na may kagalakan sa iglesia nating minamahal. Nagpapasalamat kami, Ama, sa pag-ibig mo walang kapara. Ang tahanang ngayon nagsasaya, ay iyong pagpalain sa tuwi-tuwi na. Lumawig na wa ang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan sa iglesia nating minamahal. Happy birthday sa inyong lahat, happy birthday sa inyong lahat. Yes, amen sa Panginoon. Palapakan po natin lahat po na nagse-celebrate ng kanilang birthday. At
May you enjoy yung buhay na yan na kaloob ng Diyos sa inyo at huwag kayong makalimot sa ating Panginoon sapagkat mula sa Kanya nagbumula ang bawat blessing, bawat buhay, bawat taon na dumaratal sa inyo. Kaya purihin po natin ang ating Panginoong Diyos at naway ay talaga naman ang inyong mga pinakamimithi sa buhay ninyo ay tunay na magkakaroon ng katuparan kahit na sa panahon ng global pandemic na ito. At ngayon po ay tayo po ay dumako sa ating panalanginan mula sa ating kapatid na Reverend Luis Cruz ng Bethany Methodist Church, Hermosa, Bataan. Ang kanyang ipinarating ay para po sa kapatid na kaanib ng church na ito na nabanggit, ang Tatay Cesar. Yes, Tatay Cesar. Nang binanggit ng ating Reverend Luis ay 50-50 na siya. At ating pong ilalapit sa ating Panginoong Diyos. Aming Ama at aming Panginoon, Ikaw na siyang Diyos ng buhay, dakilang tagapagkaloob, dakilang tagapagpagaling, at dakilang inyong katapatan, O Diyos. Nilalapit po namin ang Tatay Cesar ng Bethany Methodist Church, Hermosa, Bataan, na kung saan ang kalagayan niya ay 50-50. At sa panahon na ito, O Diyos, ng kanyang kalalagayan, maaari po ba na inyo pong katagpuin siya ng personal and very intimate? At inyo po sanang iparamdam ang inyong banal na espiritu na kumikilos sa Kanya. Gayon din po ang inyong pag-ibig at malasakit. At umasa kami, O Diyos, na anuman ang inyong kalooban kay Tatay Cesar, ay siya pong mangyayari nawa ayon sa iyong kalooban. At kung marapatin niyo, O Diyos, na siya ay makalagpas sa kanyang kalagayan na 50-50, kayo pa rin ang siyang masusunod, Panginoon, para sa kanyang kagalingan at kalakasan, good health and wellness. Pagpalain mo ang mga tumitingin sa Kanya, Panginoong Diyos, umaasikaso, upang siya'y malapatan ng karampatang medical treatment, Panginoon. Panginoong Diyos, pagpalain din po ninyo ang Kanyang pamilya, nang sila'y patuloy na matatag, nananangan at nananalig sa inyo, O Diyos. At anuman ang kanilang mga pangailang pinansya ay pagkaloob mo, Panginoon. At umasa kami, O Diyos, ang pinakamabuti para kay Tatay Cesar, ang siya nawang gawin po ninyo. Gayon din po, Panginoong Diyos, sa mga iba pa na meron pong karamdaman, katulad ng kapatid na Jomar Bumanglag mula dyan San Mateo Isabelo pero nakakumpay dyan sa isang ospital sa Santiago City. Kailangan din po niya ng kagalingan at gayon din ng pinansya, Panginoon, marapatin po ninyo. At gayon din ang kapatid na Reverend Marvin De Leon ng United Methodist Church dyan sa bandang Bulacan. Kailangan din po niya ang kasapatan ng paghahanda para sa kanyang operasyon sa unang linggo ng buwan ng Agosto. Naway maging matagumpay at tulungan nyo din sa kanyang pangailangang pinansya. At maging ang kapatid na Mirna Subido ng Ciudad de Lina Village dyan sa bandang Trece Martires City, Cavite.
At gayon din po, Panginoong Diyos, ang kapatid na George Macapagal ng San Jose del Monte City, Bulacan. Lord, kailangan din po niya ng kagalingan, pati na po ang kapatid na Lilik Kagalitan. Gayon din po ang kapatid na Edeline Zamora ng City of Calaucan. At gayon din po, Panginoong Diyos, ang kapatid na Manigiyam ng Victoria Tarlac, at gayon din ang kapatid na Weng Pangilinan at dyan sa bandang Hermosa, Bataan. Ang patuloy na kagalingan po para kay kapatid na Rosario Bersabal ng Quezon, Isabela. At gayon din po ang nanay Luz Miminda Bustamante ng Dinalupihang Bataan. O Diyos, ang kasapatan ng kagalingan, recovery. At gayon din po ang kapatid na Teresita Delegiin, Panginoon, ng Hermosa, Bataan. Ang kagalingan din at kalakasan at recovery, Panginoong Diyos. Ang kapatid na Daniel Litrato ng City of Calaucan, Panginoon, kailangan din po niya ng patuloy na kagalingan, at gayon din po ang kapatid na Eli Barba. At umaasa kami, Panginoong Diyos, na patuloy mo din siyang alalayan pagkalooban ng kagalingan, pati na po ang kapatid na Maharlika dyan sa bandang Batangas, Panginoong Diyos, dahil siya ay meron brain tumor. Panginoon, pagpalain niyo at pagalingin. At gayon din po ang kapatid na Florenda Nabua ng San Fabian na Pangasinan, Panginoon, na patuloy po na inyo pong pagkalooban ng katagumpayan laban sa anxiety, at gayon din, Panginoong Diyos, nang siya magkaroon ng patuloy na gana sa pagkain. At ang kapatid na Ferdinand na Terrado na mayroon pong bone cancer stage 1 diyan sa United States of America. Gayon din ang kapatid na Mary Ann na anak ng kapatid na Sally Terrado diyan din sa United States of America, na siya po ay nag-undergo ng chemotherapy. O Diyos, ipagkaloob mo po ang karampatang kagalingan at kalakasan para po sa mga anak mong ito na nangangailangan ng inyong presence at pagkalinga, pagliligtas, at gayon din at pagpapagaling sa anumang karamdaman. At gayon din po ang kapatid na Lali Acevedo, ang patuloy na kagalingan niya mula dyan sa Project 7, Quezon City. Pagpalain niyo, pagalingin, Panginoong Diyos, at gayon din na patuloy po niyo na pagkalooban ng kaaliwan at kalakasan ng pamilya Acevedo sa panahon na ito ng pagpanaw ng kanilang minamahal na Tita Beth Acevedo. At gayon din po ang maayos na kalusugan at kagalingan para po kay kapatid na Sammy Antonio ng Samal, Bataan, Ricardo Nuna ng City of Balanga, Bataan, at gayon din ang kapatid na Ruel Yumol mula dyan sa Maribeles, Bataan. Panginoong Diyos, patuloy mo silang i-bless at pagpalain ng malusog na pangatawan. Gayon din po ang kapatid na nanay Penina Montivergen dyan sa Sito Bolongapo, Zambales. O Diyos, pagpalain din po niyo at pagalingin. Gayon din po ang kapatid na Glyce di Tagalikod dyan sa Santiago City, Isabela, nang sa gayon, Panginoon, ay malunasan ng anumang karamdaman sa kanyang puso, Panginoong Diyos, at gayon din ang kanilang financial na pangangailangan sa panahon na ito. O Diyos, marapatin mo, at gayon din mula para kay kapatid na Rosalinda Hener ng Silang Cavite ang kagalingan, at gayon din ang kapatid na Ludilis Wenceslao ng bandang Hermosa, Bataan, Panginoong Diyos. Kagalingan at kalakasan, at gayon din para sa lahat ng mga merong karamdaman na hindi namin nabanggit, Panginoong Diyos, pagpalain mo sila. Kasama po ang mga milyones, Panginoong Diyos, na nasa panahon ng medical treatment sapagkat sila po ay nahawaan ng virus, Panginoon, nasa iba't ibang pagamutan, quarantine, isolation facilities sa iba't ibang dako sa Pilipinas, at gayon din sa mga ibang mga bansa na inaaruga at nilulunasan ng mga medical frontliners. Panginoong Diyos, sila po'y makaranas ng kagalingan at kalakasan, recovery, Panginoon, at
pagpalain niyo din ang kanilang mga pamilya at nangangailangan din ng mga pinansya, Panginoon, pangtustos. O Diyos, na sila po ay gumaling at makalabas na at magpasimula ng buhay na malaya sa COVID-19 na ito, Panginoon. Lord, sa lahat po ng mga pamilya na kung saan ay nangalulumbay dahil po sa nangamatay ang kanilang mahal sa buhay dahil po sa virus at sa iba pang mga kadahilanan, Lord, pagkalooban mo sila ng karampatang kaaliwan, kalakasan at gayon din ang pag-asa ng pagkabuhay na maguli at buhay na walang hanggan. Sa kanilang mga pamilya, O Diyos, pagpalain mo silang lahat. At lahat ng kanilang mga katawan, espiritu at kaluluwa ay amin pong pinagkakatiwala, Panginoon, sa inyong mga kamay, sa inyong paghahari at pangangalaga sa kanila sa inyong inihanda na kaharian. Maraming salamat din po sa lahat po ng mga napagaling mula sa virus, Panginoong Diyos. Maraming salamat po sa mga kagilagilalas na himala na pagkilos na inyong ginagawa, Panginoon, para sa kanilang lahat at nawa po ay hindi na po manumbalik ang virus na ito sa kanilang katawan, kundi sila magpatuloy na malaya na, Panginoon, sa virus at makapabuhay ng ligtas, ng mapayapa, na walang agam-agam, makapamuhay, na masaya at nagtitiwala, naglilingkod sa inyo, at pagpalain din ang kanilang mga pamilya, at huwag na po sana manumbalik ang virus sa kanilang mga katawan. Maraming salamat din po, O Diyos, sa lahat po ng mga paggamutan, quarantine, isolation facilities, at gayon din po ang mga medical frontliners, at gayon din po ang mga spiritual frontliners, prayer warriors ng mga churches, church workers at church members na hindi po tumitigil na nananalangin, Panginoon. Lord, ito po ang aming panalangin sa pangalan mo Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa Panginoon. Amen sa Panginoon. Palakpakan po natin lahat po ng mga pinagaling ng ating Panginoong Diyos. At gayon din po ang mga hospitals, medical quarantine facilities, at gayon din po ang mga medical frontliners at mga spiritual warriors, prayer warriors, church workers, churches at mga members na kinakasangkapan ng ating Panginoon, higit sa lahat ang ating Panginoong Diyos. At amen sa ating Panginoon. At gayon din po na huwag po tayong magtumigil na ipanalangin ang bansang Pilipinas at gayon din ang lahat ng bansa nang sa gayon ay tuluyan na mapupuksa at mawawala na, mamamatay na itong COVID na ito. At tayo po ay mabuhay na malaya bilang isang bansang kabuuan at gayon din ang lahat ng mga bansa sa buong mundo na tayo po ay maging maunlad muli at makarecover sa anumang naging epekto ng pandemic na ito sa bawat isa at gayon din sa bawat bansa at gayon din sa gobyerno at gayon din sa pribado at gayon din sa mga religious institution, mga churches, na tayo muling makabangon sa pinansya at patuloy na Pangunan pagpalain ang lahat na namumuno sa atin mula sa national, mula sa mga presidente, prime minister at mga nanunungkulang hanggang doon sa mga barangay. Kaya panalangin po natin sa banal na harapan ng Diyos. Manalangin po tayo.
Yes, Lord, yes Christ, ito po ang aming panalangin, Panginoon. Pati na rin po ang lahat ng mga churches, Panginoon. Lahat ng mga religious institution, O God. Mga lingkod mo na mga manggagawa, lalaki man at babae. Mga lay leaders, Panginoong Diyos, at gayon din ang lahat ng mga kaanib. Lord, may you continue to bless and empower and use effectively, even at this point in time of the global pandemic, Panginoon, for the rapid propagation of the gospel to all people, Panginoon, sa buong mundong ito. Sa pamagitan ng mga iba't ibang mga kaparaanan ng ministeryo at pagmimisyon, Panginoon. May you continue also to uplift the church as a whole at pagpalain lahat ng pangailangan at pati na, Panginoong Diyos, lahat po ng mga paaralan, mga namumuno. At umaasa kami, Panginoong Diyos, na ito po ay papagpalain magyang mga estudyante at mga magulang, Panginoon, mga kaguruan, at mga tagapamahala, Panginoong Diyos, sa bawat paaralan, pribado, gobyerno at religious institution, at gayon din ang Department of Education at gayon din ng Higher Education, at sa lahat ng mga departamento, ahensyas ng bansa at sa kabuuan, Panginoon Diyos, gayon din ang bawat rehiyon, bawat lalawigan, munisipalidad, lungsod, bawat barangay, bawat pamilya at gayon din bawat individual. Pagpalain mo, Panginoong Diyos, nang kami po ay makabangon at patuloy, Panginoong Diyos, na kami ay mamayagpag muli sa pag-angat ng buhay. At gayon din, Panginoon, na sana po ay tuluyan ng mapuksa, mamatay at mawala na itong virus na ito. In the mighty name of Jesus Christ, we pray and pray and pray. Amen at amen sa Panginoon. Ngayon po, if you have your particular personal and family prayer requests, why don't you come to the awesome presence of the Lord to pray about our particular family and personal prayer requests. Ano man yan, ay bagaman alam ng Panginoon ay mainam din na inyo pong sabihin sa kanyang banal na harapan. Tayo po ay manalangin. Yes. Yes, Lord, yes Christ, maraming salamat po sa inyong pakikinig at magiging katugunan sang-ayon sa iyong kalooban sa bawat personal at family prayer requests. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. At gayon din po ay atin pong italaga ang isang computer set na di man ayaw man yan banggitin ang kanyang pangalan, ay pwede naman na italaga natin itong computer set na ito na nakalaan para po sa teaching ministry as a livelihood also at this point in time of the global pandemic
situation and beyond. At yan ay sa bandang Sabarte Road, City of Caloocan, Metro Manila. Ang computer set, monitor, at gayon din yung pinaka-drive niyan, mouse, at ano pang mga kaakibat na pyesa at dagdag na mga gadget at pati na yung lalagyan niyan. Lahat yan ay kaloob ng Diyos. At anumang bagay ay dapat natin na ipagpasalamat italaga sa ating Panginoon. Kaya samahan niyo ako na italaga na di man ninyo alam kung sino siya, pero mahalaga atin pong itinatalaga sa araw na ito sapagkat yung kanyang prayer request ay tinugunan ng Panginoon. Kaya palakpakan po natin ng Panginoong Diyos. Ay taas po natin ang ating mga kamay. Aming Ama at aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ikaw na pinanggagalingan ng buhay at lahat ng mga kailangan namin sa araw-araw. Katulad po ng kapatid na ito na nais po niya na italaga, ialay sa inyo ang isang set ng computer at gayon din ng pinaka-table niya at lahat ng gadget na ito. Tinatalaga namin, O Diyos, na pagpalain mo ang lahat ng mga sangkap nito, bawat himaymay ng computer na ito at gayon din ang monitor, ang kanyang drive at lahat ng mga sangkap, Panginoong Diyos, ay i-bless mo, Panginoon. Nang ang kabuuan nito ay maging maayos, Panginoong Diyos, pati na po ang internet, wifi. At walang magiging interruption, Panginoon. Upang sa ganun, Panginoong Diyos, ay tunay na makapag-ministeryo at makatulong sa ano pamang magiging clients upang maturuan at magabayan sa edukasyon, Panginoong Diyos. Umasa kami na pagpalain mo at gayon din ang gagamit, Panginoon, ng kapatid na ayaw magpakilala, Panginoong Diyos, pagpalain mo siya. At pagkalooban ng kasapatan ng inyong kaalaman, ng inyong karunungan at kaparaanan, Panginoong Diyos, upang magampanan niya ang ministry at gayon din ang livelihood na ito, na maayos, na epektibo at ang client ay mabiyayaan at maging maganda ang magiging output, magiging outcome. O aming Diyos at aming Ama, umasa kami that may you continue to bless him and the whole of this computer set at gayon din ang mga makikinabang sa ministry na ito. In the mighty name of Jesus Christ, we pray and pray. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos at amen sa ating Panginoon. Kaya kung kayo po ay meron pong nais na italaga, anumang bagay yan, di man natin nakikita, ay pwede natin italaga sapagkat ang Panginoon ay nakikita naman yan, bagaman di natin nakikita. Yan. Ganyan po katindi ang ating Panginoong Diyos. Kaya ang Ride On na ministry patuloy po na nangungumusta sa bawat isa sa inyo. Kumusta bang kalagayan ninyo sa ngayon? At gayon din sa nakalipas na buong araw, buong linggo. Sana po ay lagi nasa maayos kayo na kalagayan na pinagpapala ng ating Panginoong Diyos na ligtas sa anumang kapahamakan at napagtatagumpayan at natutugunan yung mga pangailangan sa araw-araw.
Tayo po ay patuloy din po na nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsubaybay, pagibahagi sa Ride On Ministry, lalo na po sa episode 113. At salamat po sa inyong presence, salamat po sa inyong panonood, salamat sa bawat comment, sa bawat pag-like at gayon din sa pag-follow sa ating page at gayon din sa pag-share sa bawat episode ng Ride On na Ministry. Kung kaya't atin pong tunghayan mga kapatid na kung saan ay nagkaroon po ng pagkakataon na sila po ay makapag-type ng kanilang comment at ang mga ito ay nagsisilbing inspiration din para po sa bawat isa sa atin upang tayo ay magpatuloy na hindi nawawala ng pag-asa, patuloy na malakas, matatag at magpatuloy tayo na tumatalima sa buhay na Diyos na patuloy natin na naasahan at patuloy na nagpro-provide sa bawat isa sa atin sa araw-araw at maging sa tuwi-tuwi na. Kaya tunghayan natin ang mga kapatid na ito na kung saan ay narito ang kanilang mga comments. Ang kapatid na Lilia Lagataw Malyari, yes. Ang kanyang comment ay God sa morning po, makikiride on po. Sige po, pwede naman po kahit na araw-araw po. Kaya purihin natin ang Panginoon, kapatid na Lilia Lagataw Malyari mula dyan sa Dinalupihan Bataan. Yes, ang Iglesia Metodista ng Luwakan Dinalupihan. Yes, purihin natin ang Panginoon. God bless Lagataw Malyari family. At pagpalain ng Diyos ang buong maghapon na paggawa ninyo. At ingatan kayo dyan, God bless Dinalupihan. God bless ang abuan ng Bataan. At gayon din po mula sa ating kapatid na Rosalinda Henner ng Holy Faith Methodist Church yan sa bandang Silang Cavite is watching. Yes, thank you very much. God bless kapatid na Rosalinda. Patuloy ka ng pagaling ng Panginoon at God bless Henner family. At ingatan kayo ng Panginoon at gayon din ang kanyang comment. Good morning po Bishop Lee Tangonan to Ride On Ministry and family. Have a blessed day to everyone. I am not feeling well now this morning po. Amen, amen, amen po. Yan, mula sa ating kapatid na Rosaline Denner, good morning din po at patuloy po kayo na pagpalain ng Panginoong Diyos at pagkalooban ng maayos na pakiramdam at higit sa lahat ang inyong lubos na kagalingan na patuloy na pagkakalob ng Panginoon sa inyo. In the mighty name of Jesus Christ, we pray and intercede. Amen at amen sa Panginoon. God bless in our family. God bless silang at God bless ang kabuuan ng Cavite. At gayon din po mula sa ating kapatid na Nitsa Biton ng San Manuel Isabela, pero siya po ay nagtatrabaho dyan sa bandang Bahrain. Ang kanyang comment ay, I am listening. Good morning po Bishop and family. Glory to God. Amen and amen. Thanks God. Yes, purihin natin ang ating Panginoong Diyos at good morning din sa iyo. God bless Biton family dyan sa San Manuel Isabela at God bless din at pagpalain ng iyong pagtrabaho dyan sa Bahrain. Shout out to all of you overseas Filipino workers dyan at gayon din sa lahat ng bansa. Pakiingat po kayo. At napakahirap ang panahon na ito. At gayon din mula sa ating kapatid na Jocelyn de Guzman mula dyan sa bandang Capital Methodist Church, Sito Balang, Bataan. Kumusta ka na kapatid na Jocelyn? Kumusta ng iyong asawa, ang iyong mga anak at gayon din mga kasama ninyo sa bahay ninyo? At ang kanyang comment, good morning po Bishop and family. Yes, maraming salamat gayon din po sa inyo. At God bless the Guzman family and of course yung ministry at gayon din sa inyong gagawin sa buong maghapon na ito. God bless. God bless Sito Balang at God bless Bataan. At gayon din po mula sa ating kapatid na Muray Pascua ng San Manuel Isabela. Ang kanyang comment ay, wonderful day Bishop na Santuan ti Diyos. Amin nga aramidan na kat na sinaw na dalus kan na imbag isunga agtalek tayo kanyana. Masapol nga laglagapin tayo nga saan nga ti Dios ti akin aramid kadagati saan nga nasayaat nga mapaspasamak kas kumadaytoy nga panawen nga adon ti biyag nga napukaw saan nga umisong ti Dios ti pabasulan tayo. Maybe there's a big reason behind it. Blessed day Bishop with everyone and to your ministry. Yes, thank you very much. At kumusta na kapatid na Edgar? Kumusta ng kapatid na
Kumusta at kapatid na Muray at gayon din ang buong pamilya ninyo. Pakiingat kayo dyan at napakasarap na makabasa at makarinig ng salitang Ilocano. At agyamang kami apo iti nakaradkad nga biyag. Nga iso nga iti na po Diyos kad tayo amin. Katagyaman tayo kadagitang sasao nga Ilocano. Nga iso nga mga padpatabkermat ti pamati tayo. Kat agpepaiso nga iti Diyos ke na San Juan ken iti aramay din na itinaldawal daw ket nadalos ken naimbag ket mabilin tayo nga maitalek ken kwa amin kadagiti kayat tayo nga italek ken kwa na oray pa iti kating antilindo ken tarumpingay ket sana ay patuloy na maranasan natin ang kanyang blessing, ang kanyang parabor, ano? At God bless Pasqua family and of course yung gawain ninyo sa buong maghapon na ito at pagpalain ng inyong farm dyan. God bless San Manuel, God bless ang kabuuan ng Isabela at gayon din ang kabuuan ng Cagayan Valley at gayon din ang kabuuan ng Luzon. At gayon din po mula sa ating kapatid na Nehemias Orpiada ng Malabon Central United Methodist Church diyan sa Sito Malabon, Metro Manila. Good morning po Bishop, God bless. Yes, good morning din. Kumusta kapatid na Nehemias? Kumusta diyan sa Malabon Central United Methodist Church? Kumusta na yung mga kumpare diyan, mga Bautista at gayon din ang mga Hilario at gayon din ang mga Texan family diyan at gayon din ang mga teachers diyan na dating kasama natin. Ang mga Ismael at gayon din ang mga De Guzman at gayon din ang kapatid na Ronald at iba pa at gayon din ang mga Lapus at lahat sa inyo. God bless you. God bless Orpiada family at gayon din ang gawain niyo sa buong maghapon. God bless Sito Malabon. At gayon din mula kay kapatid na Edgar Pascua ng San Manuel Isabela. Ang kanyang comment ay, nice morning Bishop, be strong enough to let go of the things that make you unhappy. A negative mind never give you a positive life. Keep safe always, Bishop, and to all viewers. Yes, maraming salamat po for that very inspiring comment. At patuloy na pagpalain ka kapatid na Edgar at ganyan ng pamilya mo. At pagpalain ng pagkakabalahan mo sa buong araw na ito. God bless San Manuel Isabela. Yes. Purihin natin ang ating Panginoong Diyos at gayon din po ang kapatid na Governor B. Kumusta ka na kapatid na Governor? Diyan sa bandang Pansol Methodist Church, Pansol Diliman, Quezon City, Metro Manila. Alam niyo po, ang bahay ng kapatid na ito ay nandyan lamang sa tapat ng Pansol Methodist Church. Yes. Kaya good morning Bishop, yan ang kanyang comment. Good morning din at God bless ang iyong buong pamilya. Pakiingat kayo, pagpalay ng Diyos ang inyong gawain sa buong maghapon. God bless sa Pansol, God bless City of Quezon at gayon yung kabuuan ng Metro Manila. Yes. At gayon din mula sa ating kapatid na Teresita Herman ng Baguio City, Benguet Province is watching. Amen with 3 emoji of prayer. Yes, thank you very much Sister Teresita. Kumusta ka na dyan kapatid na Teresita? Gayon din ang pamilya mo at pakiingat po kayo. At God bless Herman family at gayon din buong gawain nyo sa buong maghapon na magtagumpay. At God bless Baguio City. God bless the whole province of Benguet. At gayon din ang kabuuan ng Region 1. At gayon din po ang kapatid na Jocelyn Peña Sales Paigao. Ang dati nating membro dyan sa Good Samaritan United Methodist Church. Good Samaritan United Methodist Church dyan sa Quezon Avenue, Quezon City, Metro Manila. Pero sila po ay nandyan na sa bandang Cabuyao, Laguna. Malapit lang sa atin yan, Cabuyao. Saan ka ba sa Cabuyao, kapatid na Jocelyn? At kapag nawala yung COVID na yan ay bibisitahin ka kung meron pong pagkakataon. Kumusta na ang asawa mo? Kumusta na yung mga mahal mo sa buhay dyan? Pakiingat kayo at ang kanyang comment na Amen. Yes, Amen sa Panginoon. God bless Peñasales Paigo family at gayon din pakiingat ka dyan. God bless yung buong gawain niyo sa maghapon at God bless Cabuyao at gayon din God bless ang kabuuan ng Laguna. Alam mo kapatid na Jocelyn, kapag pinag-uusapan yung bayan ng Cabuyao, very historical po sa akin yan. Alam mo, yung bayan ng Cabuyao,
Nagkaroon kami noon ng project dyan. Nung ako pa ay nasa Stress Tech Post-Tensioning Corporation at gayon din yung ICTech, Structural Engineering Corporation dyan sa Ayala, Makati. At isa sa naging project namin dyan, ng post-tensioning dyan sa bandang Kabuyaw, ayon pong Asian Brewery. Asian Brewery. At purihin ng Panginoon na iyan ay kumpanya ng mga tan, yes, yeah, Asian Brewery. At kami po ay naglagak ng post-tensioning yan. At gayon din yung disenyo ng yung pinakalogo ng Asian Brewery. Kaya hindi ko makalimutan yung Kabuyaw. At gayon din po mula sa ating kapatid na Beatrice Ramos. Kumusta ka na, kapatid na Beatrice, from the Christian Church diyan sa bandang Kabakan na North Cotabato, Mindanao? Yes, purihin ng Panginoon. Kanyang comment ay amen. Yes, amen sa Panginoon at pagpalain kapatid na Beatrice at gayon din ang buong pamilya mo. At pakiingat kayo, pagpalain din ang gagawin niyo sa buong maghapon, ang iyong church diyan. At God bless Kabakan, God bless North Cotabato, God bless the whole of Mindanao. Yes. At gayon din ang added comment from kapatid na Jocelyn Peña Sales Paigao is watching. Yes, thank you very much. God bless kapatid na Jocelyn. At gayon din po ang kapatid na Florenda Perez Alcantara. Yes, kumusta ka na, kapatid na Florenda? At siya po ay mula dyan sa bandang Daet Camarines Norte ng Bicol Region. Sila po ay mula sa United Methodist Church at kamag-anak pala ng aking kumpare na si Reverend Edmar Sugitan ng iyong asawa. Kaya purihin natin ang Panginoon at ang kanyang comment ay, good morning po Bishop, watching po from Daet Camarines Norte. At maraming salamat Sister Florenda at God bless Perez Alcantara family at pagpalain din ng Panginoon ministry dyan at gayon din pagpalain ng Panginoon ang inyo pong gawain dyan sa buong maghapon at God bless Daet, God bless Camarines Norte at pagpalain ng Panginoong Diyos, God bless ang kabuuan ng Bicol. At gayon din kanyang added comment is watching. Yes, maraming salamat at maraming salamat po sa lahat po ng mga nag-comment at gayon din po sa mga susunod pang mga magko-comment after yung live natin. Pero hindi natin makakalimutan na atin pong tunghayan ang mga kapatid natin na naging bahagi sa ating episode 113. Hindi man sila nakapag-type ay naging bahagi din sila July 20, 2020. Katulad po ng kapatid na Pastor May Rose Rodriguez Tandayon ng Kakarong Methodist Church diyan sa Kakarong Pandi, Bulacan. Pero sila nakatira diyan sa bandang San Jose del Monte City, Bulacan. Kumusta na kayo? Pagpalain yung buong pamilya at gayon din po ang kapatid na Bernalis Grace Roberts mula dyan sa bandang Rizal, dyan sa ating church, yes, Overflowing Grace Methodist Church. Pero siya ay nandun, naninirahan sa West Virginia, United States of America. Kumusta ka na dyan sa United States of America, West Virginia? Pagpalain ka ng Panginoon. At gayon din po mula sa ating Reverend Alexander Bacon ng Upper and Lower Dancol ng Iglesia Methodist sa Pilipinas, dyan sa barangay na yan, Sito Balanga, Bataan. At purihin po natin ang Panginoon. God bless Bacon family at God bless your ministry at pakiingat po kayo. At gayon mula sa ating kapatid na Corazon Navarro ng Capitol Methodist Church dyan sa Sito Balanga, Bataan. Kumusta kayo? At God bless Navarro family at pagpalain ng buong maghapon na gawain ninyo. God bless ang kabuuan ng City of Balanga, Bataan. At gayon din po mula sa ating kapatid na Jennifer Genese, yes, from ang Iglesia Methodist sa Pilipinas dyan sa Tubo, Tubo Methodist Church ng Tubo Methodist Church dyan sa bandang Hermosa, Bataan, yes. Kaya pagpalaing pa ng Panginoon. God bless Inesa family, pakiingat kayo pagpalain ng gawain dyan. At gayon din pong kapatid na
Lay Minister Leonora Dato ng Capitol Methodist Church, ito balang Bataan, ang kanyang comment. Kasama natin siya. God bless Dato Family, of course, Ministry. Pakiingat po kayo. God bless dyan sa bandang Dangkol. At gayon din po ang kapatid na June Formoso Laos ng Church by the Highway. At gayon din ang Christian Values School dyan sa City of Bacoor, Cavite. At kumusta na kayo kapatid na John? At gayon din ang iyong asawa, si Cathy, at gayon din ang iyong mga anak. Pakaingat kayo. God bless sa Laos family. Of course, yung pinagkakabala nyo sa buong araw na ito. God bless CBTS, W, at gayon din ang CBS. God bless City of Cavite at gayon din ang kabuuan ng Cavite. Yes. At gayon din ang kapatid na Pilar Pahe Balilla Sagon ng Maria Aurora Province. Yes, purihin natin ang Panginoon. God bless Balilla Sagon family. Pakiingat po kayo dyan. God bless Maria Aurora. God bless ang kabuuan ng Aurora Province. At gayon din po ang kapatid na Florenda Perez Alcantara. Added comment. Include po sa prayers now po annual conference ng DEA. Yes, DEA, July 20 at 21, Bicol Annual Conference with Bishop Juan. Yes, manalangin po tayo. In the mighty name of Jesus Christ, we pray, intercede for the success of this Annual Conference of Bicol, Philippines Annual Conference under the leadership of Bishop Rodolfo Juan. At pagpalain niyo, Panginoong Diyos, ang host local church at gayon din po ang lahat ng mga participants at pagpalain niyo, Panginoon, at pagpalain niyo ang virtual annual conference na ito, Panginoong Diyos, na maging maayos ang internet at maging maayos at makabuluhan ang lahat po ng pag-uusapan dyan. In the mighty name of Jesus Christ, we pray and pray. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Yes, amen sa ating Panginoon. At gayon din po na ang kapatid na Delphin Amgao ng ang Iglesia Metodista ng Luacan Dinalupihan. God bless Amgao family and of course your ministry at gayon din sa pagkakabalahan nyo sa buong maghapon na ito at ingatan po kayo ng ating Panginoon. God bless Dinalupihan. Kaya purihin po natin ang ating Panginoong Diyos at palapakan po natin ang ating Panginoon sa araw na ito sa kanyang pagsubaybay at pangunguna sa atin. At ngayon po ay tanggapin natin ang patuloy na pagkapala ng Diyos Ama at gayon din ang pag-ibig, pagliligtas ng ating Panginoon Kristo. At gayon din po aming Diyos ang pagkikipisan, tanglaw at paghahari ng banal na Espiritu sumating lahat mula ngayon at magpakailanman. Amen at amen sa Panginoon. At batiin po natin ang added comment from kapatid na Florenda Perez Alcantara. Amen. Yes, amen sa ating Panginoon. At batiin natin ang ating mga kasama dyan. Sabihin natin na peace be with you. At gayon din sabihin natin na oh, I love you with the love of the Lord. At gayon din ang ating pambansang pagbati at pagrespeto. Taas natin ang ating kanang kamay at ilagay po natin ang palad na yan sa ating kaliwang dibdib, tapat ng ating puso, at tayo po ay nakatingin ng face to face, eye to eye sa ating binabati. Tayo po yumuko at pagkatapos tignan natin muli ang ating babatiin at na meron pong kasama na napakatamis na ngiti. Yes, purihin po natin ang ating Panginoong Diyos. Kaya purihin natin ang ating Panginoon at sa muling pagkikita bukas alas 9 ng umaga ang Ride On Ministry Episode 114 sa ikalawang bahagi ng ating tinalakay sa umagang ito. At nawa po sa mga maghapon ay maging matagumpay, maaliwalas at mapayapa at lahat ng ating nais na ma-achieve sa buong maghapon ay magagawa natin na maluwalhati at matagumpay. At dahil ang Panginoon ang siyang nag-iingat at nagpapala po sa bawat isa sa atin. Kaya purihin po natin ang ating Panginoong Diyos na patuloy na tumatalima at nag-iingat po sa atin. At gayon din ay kasama natin ang kapatid na May Cruz Luwagan dyan sa bandang RL David
Methodist Church, yan sa bandang Aral David ng Hermosa, Bataan. Yes, purihin natin ang ating Panginoong Diyos at God bless sa Lawagan na family, of course, yung ministry at gayon din sa pagkakabalahan ninyo sa buong araw na ito at God bless din dyan sa barangay ninyo. Kaya God bless ang kabuuan ng Luzon, God bless ang kabuuan ng Mindanao at God bless ang kabuuan ng Visayas at gayon din ang bawat bansa sa buong mundo. At gayon din ng mga planeta at lahat-lahat, himpapawid at lahat ng buong kalupuan ay pagpalain ng Panginoong Diyos. Kaya ibalik natin ang lahat ng papuri at pagsamba at pagwalhati sa ating Panginoon. Kaya babay sa bawat isa sa atin at maligayang araw po at patuloy na kayo po ipagpalain ng ating Panginoon.